So guys, share ko sa inyo yung journey ko. Sa mga hindi nakakaalam kay. Meron akong odontogenic cyst dito. Okay, dito. And matagal na to, ilang years na. And nag-cause siya dahil sa pasta ko. Kaya yung may mga pasta dyan guys, sabi ng doktor, every 2 years dapat pinapatingnan nyo yung pasta nyo. Para hindi kayo magka-cyst din ng tulad ko. So, nagtatakip ako kasi nahirapan akong magsalita, V. So, itong babakita ko sa inyo is, June, May 28, nung sobrang magana ng mukha ko dahil sa, basta. And, ito siya. Okay? Do not, alam kong pangit, huwag yun ang i-ano. Okay? Sobrang maga, B. Like, gumanon talaga yung buong mukha ko, B. As in, sobrang kirot. And, ito naman, yung ipapakita ko sa inyo is, pagkatapos kong sipsipin yung nana sa, ewan ko, ang tanga ko talaga mag-explain. So, ito ipapakita ko is, ito yung pagkatapos ng sinipsip yung nana. Okay, today yan. Today. Ano ba ngayon? June 3. June 3 is pumunta ako ng hospital kasi namaga nga siya. 1 week na siya, B. Today. Kaya na-scared na ang person. And then, sabi ng doktor is i-check niya lang daw, B. Tapos biglang, sabi niya lang, may onting discomfort. Tangkinang onting discomfort yan. Di, umiyak talaga ako. Nag-shout ang person doon sa hospital. Wala akong fake. Very painful procedure. Onting discomfort. Ikaw kaya tusukin ko, Doc. Char. Thank you, Doc. So, ito siya, guys. Today ito, ha. Like, as in, pagkasip-sip talaga ng nana, B. Namaga ang lips and ang ano. Pero, hindi na siya masyadong maga, diba? Like, the face is, hindi na siya, like, nakaumbok. Kasi, kaya daw nagganon. Tignan nyo din naman yung mukha. O, ganon. Today ito, guys, ha. Tingnan nyo. June 3. Ito pa rin siya. Pero, hindi na namaga yung lips ko. B, dito siya tumusok, B. Like, wait lang, nga. So, yan. Lagyan natin ng onting filter para gumanda-ganda naman ako. Uy, ulit. So, yan nga. Sabi niya, onting discomfort lang. So, naglagay siya ng anesthesia, which is yung pahid-pahid lang. Ayoko nang ganun kasi hindi talaga yun, like, tumatalambi. Parang walang anesthesia. Gusto ko yung injection talaga, kahit painful siya. As in, hindi ko mo na mararamdaman yung buong bibig mo. And then, yun sabi niya, onting discomfort lang, mama. Dito siya sa loob, Like, dito siya nag-inject siya ng ganito, Ganito kahabang injection, pero like, ganito siya kahaba talaga. Pero yung karayom, ganito kahaba. Okay? Ganito kahaba. So, tinusok niya dito sa loob. At inabot niya dito. Okay? And then, sinip-sip niya ng pag ano, yung injection talaga, like, ginanon niya talaga as in, napuno talaga ng nana yung injection ba. And habang slowly pulling the injection, is very shouting ang person sa hospital and very crying. As in, nanginig ako, and then nanigas yung kamay ko, yung parang na-stroke ako, tapos like, nag-holding hands ang 2 hands, and then ginaganon ko kasi, ano bang nangyayari? Nang lamig ang buong katawan ng person. Like, I thought, mahihimatay na ako. And then, ako lang mag-isa pumunta doon. Nag-cry pa talaga ako doon sa mga hospital. Kasi, pagpunta ko sa hospital, pumunta ako ng OPD. Hindi daw nila ko i-entertain kasi wala nga ako schedule. And then, pumunta ako ng ER. Hindi din ako entertainin kasi, hindi daw emergency. Pumunta ako ng dentist, which is a OPD na dentist. Tinignan nila ako, pero, special case daw tong akin. Like, kailangan senior dentist daw yung titingin. So, nirefer nila ako doon sa doctor na dapat tumingin sa akin last year pa. Pero hindi ko napuntahan kasi. Sorry. And then, yun. Pagpunta ko doon kay doctor is private doctor pala siya, B. Okay? May bayad pala siya, B.
And then, akala ko check lang. Tapos yun, ginawa niya ng procedure para daw, like, mahumo pa yung swelling nga sa mukha ko. And then, yun na yun, B. As in, B, traumatized talaga. And, ang laman, ang tao lang sa clinic niya, ay sa clinic niya nga, is yung secretary niya. Tapos, nasa room kami, and then, may isang patient. Biro! Rinig na rinig talaga yung sigaw ko ba. Feeling ko talaga natakot yung pasyente doon. And then, yun, binigyan ako ng antibiotics. And then, for the pain. Kasi sobrang nag-swell nga siya na masyado. And babalik ako doon 1 week later, mga June 10, for biopsy. Lord. Alam nyo naman yung gagawin na biopsy, B, dito sa loob, B. Bubuksan, B, and then kukunan ng laman. Kasi nandito nga yung bukulo, this one. Kung gano'n din yung, B, like, kung kanina gabi na yung sigaw ko, yung iyak ko talaga na pang MMK na talaga. Ewan ko na lang kung anong mangyari sa biopsy. Tapos nanood pa ako ng YouTube kung paano kunin ang biopsy. Very stupid. Di ako lang din na-stress. Para ako lalagnatin. Kasi iniisip ko, ganong procedure yung gagawin sa akin ngayong June 10. Tapos, oh my God, I think I'm gonna die. Kasi, pagkatapos, di ba ngayon, so much pain na. Biopsy, pain ulit. May operation, pain din yun, magkatapos. Pag nagising ako, pagkatapos ng operation, so much pain. So, ilang months nagamutan yun. Oh my God, guys, pray for me. Tignan yung, halata ba, sobrang maga ang face. Tumaba talaga ang mukha, no? Like, tumabingi na talaga, pero nakatulong ang filter na hindi masyadong haggard. Pero haggard ko na talaga. Like, nagka-pimples na ulit ang person kasi sa sobrang stress ko sa mga gagawin sa akin. And ang dami ko iniisip sa nakukuha ng pera. Like, wala nang pera ang family na ito. So guys, yun lang. Share ko lang sa inyo. And this is my face today. Sobrang daldal ko na, no? Kasi para akong lalagnatin. Kaya gusto kong aliwin yung sarili ko para hindi ako tuluyang lagnatin. Kasi, wala lang. Ayoko nang nilalagnat. Kasi walang mag-aalaga sa akin. Uy, naman talaga siya. Yan lang. Pray for me. Basta yun lang. Ay.